for this morning. Salamat po, Panginoon, for your glory is in this place. Salamat po, Panginoon, kasi we believe you are with us. Can we give Him again the best clap, the best praise, the best worship, yung the best na papuri para sa isang Diyos. Come on, hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Lord, we honor you today. We honor you every day. Lord, as we receive your word today, mas maranasan ka pa po namin. Mas maranasan namin ang kaharian mo, ang kingdom mo. Mas makalakad kami sa paraan mo. And we believe, God, na walang gawa ang kaaway sa lugar na ito. Your presence will always be in our hearts. And your presence will always be in this place. We declare that and we believe that. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Ngayon po, patiin niyo po ang bawat isa. Bawat isang nandito, sabihin niyo po, Happy Sunday. Come on. Greet everyone and say, Happy Sunday po sa inyo. Dapat mabati niyo, hindi niyo kakilala. Let's greet everyone. Welcome. Again, welcome for the last time. Yes po, pabuhay po ng ilaw, palakpakan po natin ang Lord. Come on. The best na papuri at palakpak para sa ating Diyos na buhay. Welcome na welcome po ang bawat isa. Yan, maganda may ilaw. Yan, nakakatuwa po kasi God is good. Sino po masasabi niya mabuti ang Diyos? Sabi niyo nga po, mabuti ang Diyos sa buhay ko. Tumayo na po tayo and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's also declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli po, mari po tayo maupo. Yan, it's a very, ano gang mood ngayong Sunday? Wonderful. Yan, so very wonderful Sunday. Nakakatuwa po dahil sa kalagitnaan bago magsimula ang service kanina ay biglang hindi lumamig ang aircon na yon. Yung dalawang aircon lang ang nagana, pero alam nyo, God is good, God provides. At alam natin, next week ay gagawa po tayo ng paraan this week para mapaayos sa mga aircon dito. Palapahan po natin ang Lord.
Pero ang sarap kaya na magpuri sa Panginoon. Dati nga nung naglilingkod, sina Jesus. Walang aircon sa ilalim ng puno ng mangga. Nandiyan po ba kayo? Yung pong naiinitan, may kape po sa likod. Para mas maganda po ang talab ng init sa atin. Okay po. So we are in our week 4, pang-apat na linggo ng ating theme, Kingdom Come. Sabihin nga po natin, Kingdom Come. And ang ating pong verse para sa Kingdom Come, it is yung Matthew 6:9-10. Sabi po doon, in this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. So we are in our week 4. For the past weeks, pinag-usapan po natin na ikaw ay parte ng kaharian ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huy, ikaw ay parte ng kaharian ng Diyos. And before we continue, meron po bang first time sa kauna-unahan pagkakataon ay nakarating sa ating napakagandang church na ito? Pwede po bang tumayo po tayo ngayong oras na ito? Huwag po kayong mahiya. Meron po bang first time? Tayo po tayo. Wow! Palakpakan naman natin ang Lord. Welcome po sa JA1 Church. Yan. Tagasan po kayo lahat. Tagasan po. San Lucas. Ang San Lucas, si katabi na ng Malvar, ano? Wow! Palakpakan naman natin ang Lord. Yan. Welcome po sa mga hindi po nakakilala sa akin at sa online. Ako po si Reverend Fini Plata. Ako po ang senior pastor dito. Si Jesus lang po ang tinataas natin. And nandito po tayo for makarinig na salita ng Diyos. Sino po dito yung naniniwalang siya'y parte ng kaharian ng Diyos? Sino dito gusto siya'y palangit? Nasa kamay ng palangit. Di ba sabi doon, your kingdom come. Ano nga sa Tagalog yon? Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Kung ano man ang meron doon, yung kaharian ng Diyos doon, mapasa amin nawa. Bumaba from there to here. At maging parte tayo doon. At alam mo ba, dahil ikaw ay parte ng langit, ikaw ay tagalangit. Sabihin mo sa 5 tao, pag malaki mo, ako ay tagalangit. 5 tao sabihin mo, ako ay tagalangit. Pag hindi mo kung hindi mo pinagmamalaki, ibig sabihin, hindi ka tagalangit. Sabihin mo sinabi nyo ba, 5 tao na tagalangit ka? Kung hindi ka tagalangit, tagasang ka? Ha? Taga-kinalaglagan. Tama yun, tama. Tapos na usapan, closing prayer na tayo. Full band, tara, start na tayo. Okay po, tama nga naman. Kung hindi ka tagalangit, tagasang ka, RJ? Banay-banay. Kung ikaw ay tagalangit, ikaw ay taga San Jello? Taga-duhatan? Taga-duhatan na si Jello. Taga-duhatan. So, tayo po ay tagalangit. Ang sabi dun sa verse, your will be done on earth as it is in heaven. Yung po ang title na i-share ko ngayon is, as it is in heaven. As it is in heaven. Sabi po doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin namin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa, para sa langit. Parang langit. Parang nasa langit. Dito sa lupa, parang nasa langit. Ang panalangin pong ito, na yung kaharian mo dito sa lupa, parang nasa langit. Ay yung kaharian niya, yung kung ano man ang nangyayari sa langit, bumaba dito sa lupa, at maging kabilang ka. At dahil tagalangit ka, ulitin ko po ha, taas po ang kamay ng naniniwalang siya ay papuntang langit. Yes. Taas ang kamay na, pastor, hindi pa ako sure kung ako'y palangit. Kung ikaw ay tagalangit, ang operasyon mo, kung paano ka mag-transaksyon, paano ka kumilos, ay hindi base dito sa lupa, kundi base sa langit. Kung paano ka umimik, kung paano ang asal mo ay hindi base sa langit, tama. Hindi base sa impyerno. Kung paano tayo gumalaw, mag-isip, kumilos,
Ito'y base dapat sa langit at hindi base sa impyerno. At ang gusto natin, ang langit ay maranasan natin dito sa lupa. Na habang hindi pa tayo kinukuha ng Lord, sino po dito ang gusto nang makuha ni Lord? Taas ang kamay. Wala pa naman, di ba? Ha? Kay po? Wag po. Kay palangit ka na. Hindi ka sure. 50-50 daw. Joke lang. Liza pag nag-rapture. Depende. So ano po? Balik po tayo doon. Sino po dito ang nakarating na sa Binondo? Taas ang kamay. Sa Maynila, Binondo, Chinatown. Hindi po, yung sa mga hindi pa po nakakarating doon, ako po kasi, malimit po ako doon dahil doon kami nabili ng materyales. Pag pumunta ka doon, para ka talaga nasa China. Pagkita mo doon, lahat ng sign ng mga tindahan ay Chinese, Mandarin. Pupunta ka sa mga tindahan, ang mga tao doon ay mga injik. Pag nagkisasalita sila ay Mandarin. Chinese sila makapag-usapan, makapagkwentuhan. At ang pinakamaganda sa Binondo, mga pagkain doon, puro Chinese food. Meron doon siopaw, siomai, suman, siopaw, somay, suman. Hindi, mga noodles, siopaw na meow-meow. Lahat ng pagkaing Chinese nandun. At kung makakarating ka doon, para ka nasa China. Kasi nakarating na po ako sa Hong Kong. Sino po dito ang taga Hong Kong, taga Macau? Taas po ang kamay. Yun, sina Crazy, yan. Mukha ka lang injik. Tayo po ay, alam nyo, ang pagpunta mo doon, ang daming Chinese. Pero yung mga Chinese na yon ay dayuhan lamang dito sa Pilipinas. Dayuhan lamang sila sa Manila. At kung makikita po natin, kung ikaw ay nakarating doon, hindi talaga sila taga Pilipinas, sila ay taga China. Nung kami po ay nakarating sa Hong Kong, ang bansa po ay Hong Kong, pero meron din po dong Filipino community. Meron din po dong mga Pilipino. At nakikita po doon, nung punta namin Hong Kong, ang puro pagkain ay mga Chinese food, mga Hong Kongese food. At nung nakakita ako ng Hong Kong community, nakakita uli ako ng tindahan. Kasi po mga tindahan doon, mga binebenta yung mga hindi mo alam. Kasi Chinese. Yung mga sa Don Quijote, hindi pala, anong tindahan yun? Basta, mga pagkain doon, hindi mo alam ang lasa kasi hindi mo naman English o Tagalog. Matitikman mo lang kapag binili mo, binuksan mo. Pero, pagpunta ko doon sa tindahan ng Chinese, nakakita ako ng chippy. Nakakita ako ng piwi. Nakakita ako ng snacko. Alam kong ito'y gawang Pilipino. Nakakita ako ng chichirya na lumpia. Binili ko. Alam ko na Chinese. Alam ko na Pilipino. Food, kahit ako ay nasa Hong Kong. Sila po ay dayuhan. Tayong mga Pilipino ay naging dayuhan sa Hong Kong. At the same time, ang Binondo, hindi talaga sila Pilipino, pero sila'y namumuhay sa Pilipinas na parang sila ay nasa China. Ganon din ikaw. Kung ikaw sa huli, kung sa tingin mo ikaw ay palangit, doon ka rin papatak, originally taga doon ka, ang kilos at gawain mo ay papunta doon. At yung kaharian ng langit, kahit ay ibababa natin dito sa lupa, at kahit nandito tayo sa lupa, mamumuhay tayo na parang tayo ay taga langit. Tingin po na po kayo sa akin. Ulitin ko ang tanong, sino po dito ang taga-langit, taas ang kamay? Sino po dito may passport na? May passport. Yan, may passport. Ano po nakasulat sa passport? Anong country of origin mo? Philippines. Kasi Pilipino ka. Kung ikaw ay taga-langit at meron tayong spiritual passport, ang nakasulat doon ay ikaw ay originally ay from heaven. Hindi ka originally from earth, lalong hindi ka originally from hell. Ikaw ay originally, place of origin ay heaven. So bilang taga-langit, ang kaharian niya ay ibababa natin dito. Pero ito yung catch. Next po. Hindi pwedeng gusto mo sa langit,
pero ayaw mong ibaba yun dito sa lupa. Ulitin ko po ha, gusto natin pumunta sa langit, tama. Pero hindi pwedeng gusto natin pumunta doon, pero ayaw naman nating ibaba yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa mga hindi po nakakalam, ako po ay isa ring part-time professor sa Batangas State University. Ako po ay nagtuturo ng robotics, aerospace engineering, lahat po ng electronics engineering, ako po ay nagtuturo ng design. So ako po ay engineer. Hindi pwedeng kapag may kakilala ako at nag-iisip sila kung anong gusto ng kuning course, ang sasabihin ko, alam mo, ikaw ay magaling, ikaw ay magdoktor. Alam mo, bagay sa iyo maging accountant. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Bakit? Kasi ako po ay isang engineer. Kung may sasabihin ako sa iyo, yung alam ko, yung sa tingin ko'y maganda, sasabihin ko, ikaw ay mag-engineer. Ikaw ay mag-robotics engineer. Huwag ka mag-architect. Nakukuha niyo po ba? Taas ang kamay na inaantok na. Amen. Sino po dito ang gustong pumunta sa langit? Kung gusto mong ikaw ay pumunta sa langit, ipagmalaki mo na taga doon ka, na doon ka pupunta. Amen. Huwag ka mahihiya. Huwag tayo mahihiya na, huy, pag namatay ka, saan ka pupunta? Hindi ko sure. Pero baka sa langit. Hindi. Pag may nagtanong sa iyo, saan ikaw? Tagalangit ako. Amen po ba? Pag may nagtanong sa iyo, saan ka pupunta? Sa langit. Tamo si Jem, nagbakasyon sa Taiwan. Pinagmamalaki nagbakasyon sa Taiwan, lahat ng post niya ay nasa Taiwan. Hindi pwedeng si Jem ay nagbabakasyon sa Taiwan, tapos ang pinopost niya ay siya nasa Santol. Hindi pwede. Bakit? Nandun siya sa Taiwan. Kaya ang ipopost yung mga picture ay nasa Taiwan. Ganon din ikaw. Ikaw ay palangit. Ikaw ay tagalangit. Hindi pwedeng ang pinopost mo sa Facebook, sa notes mo, sa Twitter mo, ay ikaw ay parang papuntang impyerno. Nagkakaintindihan po ba tayo? Saka hindi pwedeng gusto nating pumunta sa langit, pero wala kang isasama doon. Papunta tayo langit, pero ala ako na laang. Hindi natin sinesheran ang mga kasama natin. Aminin natin, mahirap. Sino po dito ang nakapag-invite na sa church? Taas po ang kamay. Yan, di ba? Sino po dito nakapag-share na ng salita ng Diyos? Alam nyo po, sa aming university, marami po akong co-faculty, mga member ng LGBT community. Yan. At sasabihin ko, sinesharean ko sila. Pero napakahirap. Napaka-challenging na sharean. Mahirap, hindi pala mahirap. I'm sorry for the word. Challenging, ibaba ang kaharian ng Diyos dito sa langit. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Nandiyan pa po ba kayo? Sino ditong binabanas na taas ang kamay? Yan nyo po, next week, bibili tayo ni Zion ng aircon. No? Ba't nga nasira yan? Ayun po ay nagana kanina eh. Ito, bakit po challenging? Makinig na mabuti, tingin muna kay pastor. The kingdom of God is offending. Next po. The kingdom of God is offending to many. Nakaka-offend. Ikaw na Pilipino, na ikaw ay taga Maynila, tas may tumira sa iyong ibang lahi, tapos sila pa yung may malaking komunidad doon, sila pa yung maraming tao doon, di ba, nakaka-offend. Kapag isang bansa, isang minority, hindi ganun kataas ang tingin dun sa mga dayuhan. Kapag nandun ka, at ganun din nakita ko, may mga Pilipino sa ibang bansa, hindi lalo na sa, I think sa US, nung mga ibang Filipino doon na nagsisimula sila, ang baba ng tingin sa mga Filipino. Kasi usually, kapag dayo ka, na-offend usually yung mga taga doon mismo. Kapag ang kaharian ng langit ay idinadayo natin dito sa lupa, hello, ma-offend ang marami. Ito po yung verse. 1 Corinthians 1:18. Sabi po sa 1 Corinthians 1:18, babasahin ko po. Sino po may dalang Bible? Ano po ang Bible ko? Sira-sira na.
Mas maganda sira-sira ang Bible kaysa sa naka-display sa bahay. Sino pong walang Bible, taas ang kamay? Walang Bible sa bahay. Ito po lagi ko sinasabi, ibenta mo ang cellphone mo, bumili ka ng Bible. Ibenta mo ang cellphone mo, makakabili ka ng 5 Bible. English, Tagalog, Bisaya, lahat na. Sabi po sa unang Korinto 1:18, alam niyo, umorder din ako ng malaking lamesa dito para naman, kaso wala pa. Nandiyan po ba kayo? Sabi doon, the message of the cross is foolishness. Is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the very power of God. Sa Tagalog. Meron ba tayo Tagalog? Pinoy version. Para sa mga naliligaw, walang kwenta. Sabi nyo nga po, walang kwenta. Walang kwenta ang mensahe. Walang kwenta ang kaharian ng Diyos. Walang kwenta ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Pero sa atin na naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sabihin nyo nga po uli, walang kwenta. Wala daw kwenta ang kaharian ng Diyos. Nakaka-offend ang kaharian ng Diyos kapag pinilit nating ibaba dito at pinilit mong i-share sa ibang tao. Yung kaharian niya ay hindi mahalaga daw sa ibang tao. Kung ang kaharian ng Diyos ay hindi nakaka-offend, ang kaharian ng Diyos ay masarap pakinggan, masarap tanggapin. Sana punong-puno na tayo dito at ilang service na tayo dito kasi gustong-gusto nyo ng mga tao. Kung ang kaharian ng Diyos ay may kwenta para sa iba, may kwenta para sa lahat, alam ko para sa inyo mahalaga ang salita ng Diyos. Amen po ba? Alam ko para sa inyo mahalaga ang kaharian ng Diyos. Pero kung ito'y mahalaga para sa lahat, isang invite mo pa lang sasama na yan. Kung mahalaga ang kaharian ng Diyos, hindi pagpapalit ang linggo sa labahin. Hindi pagpapalit ang linggo sa bebe time. Kasi mahalaga. Pero si Jesus mismo ang nagsabi, sa karamihan, walang kwenta. Sa karamihan, nakaka-offend. Bakit nakaka-offend? Kilala niyo po yung 12 disipulo ni Jesus? Alam niyo kung asan si Judas? Wala dito. Alam niyo po ang isa sa mga, ang pinakaunang disipulo ni Jesus ay babae. Si Mary Magdalene. Hindi siya kasama dun sa 12 ang lalaki, pero isa siya sa original. At alam niyo po ba, nung si Mary Magdalene ay pinili ni Jesus, ano ang trabaho ni Mary Magdalene? Isa siyang prostitute. Nung nakita siya ni Jesus, may karga siya ng 5. Ilan? 5. 5 masamang espiritu. Pinalaya siya ni Jesus at ginamit na siya na disipulo ni Jesus. Ito ang point. Halimbawa, si Mary Magdalene nabubuhay sa mundong ito. Kilala mo yan. Kilala mo yung babaeng yan. Marumi yan. Kilala mo yung babaeng yan sa bayan na ito na nakaano na lahat ng lalaki. Tapos sinabi sa iyo ni Mary Magdalene, huy, sama ka sa akin sa church. Sasama ka ga? Sasama ka? Kilala mo na ganun yun. Kilala mo ang trabaho nun sa gabi. Sasama ka? Hindi. Kung walang credibility, ma-offend ako. Sino ka para invite ako sa church? Kaya nakaka-offend. Nagagets niyo po ba? Amen. Hello? Amen. Si Pedro, yung binigay ng Diyos ang susi ng kaharian ng Diyos. I will give you the kingdom of heaven, the keys to kingdom of heaven. At sinabi ni Jesus, upon this rock, marami. Ibig sabihin sa atin lahat. So, hindi ibig sabihin, kay Pedro lang nagsimula ang simbahan. Ibang topic yon. So, si Pedro, alam niyo si Pedro? Samlang ang bibig. Sobra. Kung may kilala kayo, sobrang samlang ang bibig kayo si Pedro. Pero pinili siya ni Jesus. Si John the Beloved, nagsukat ng Book of John, nagsukat ng 1st, 2nd, and 3rd John, at nagsukat ng sulat ng Book of Revelation. Si John po pasipsip. Laging nakabuntot kay Jesus, pasikat kay Jesus. Pero pinili siya ng Diyos. Amen po ba? Puro pabibo. Pero pinili siya ng Diyos. Si Pablo,
Dati Saul ang pangalan. Anong trabaho ni Saul? Pumapatay ng Kristiyano. Pupunta sa mga simbahan nun. Kung sa panahon ngayon, raratrate ng mga tao sa simbahan. Tapos imagine mo, pinili siya ng Diyos. Siya nagsulat ng 1/3 ng New Testament. Imagine mo, kilala mo siyang pumapatay ng Kristiyano. Tapos bigla na lang lumapit sa iyo. Uy, alam mo, mabuti ang Diyos. Maniniwala ka ga? Hindi. At isipin mo, si Jesus ay may mga life choices na parang ano ga? Ba't sila ang pinili mo? Offending. Sabi nyo nga po, offending. Ganun talaga si Jesus. Ako, kung alam nyo past history ko, mayabang, sugarol, nagkakating sa college, hindi pa magtutong-it, magpo-poker, magbabaraha lamang. Mahilig sa mga babasahing hindi maganda. Ma-chicks dati lang yun. Sa tingin nyo, kung hindi nyo alam ang aking testimony, paniniwalaan nyo ga ako. Hindi. Di ako gagamitin para mag-ibaba ang kaharian ng Diyos. Paniniwala ba kayo? Di ba hindi? Yung mga kilala yung leaders dito, yung mga yan, ugali ng mga yan, kayo maniniwala sa mga yan. Pastora Christine, napakasupladita niyan. Paniniwalaan niya yan? Hindi. Pero pinili yan ng Diyos. Amen po ba? Nakaka-offend. Ang kaharian ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Kung babasahin yung story ni Jesus, ang dami niyang encounter sa mga babae na marurumi. Mary Magdalene, yung babae na dinudugo for 12 years. At meron doon yung babae na nahuli nakikipagtalik sa hindi niya asawa. Kasi po, pag sinabi nun, ang mga Jewish law, ang batas nun ng mga Hudyo, ang babae dapat sobrang linis. They are the model of purity. Nahuli yung babaeng yon na nakikipagtalik sa hindi niya asawa. Ano ang batas ni Moses noon? Pag nakihuli kang ganon, kakalad ka rin sa gitna ng bayan at ikaw ay babatuhin. So nahuli. Siguro may nakapagsumbong o kaya may nambobaw. Uy, yun. Sinumbong sa mga pariseyo, sa mga pari noon. Hinuli yung babae, kinaladkad sa gitna ng kalsada, tapos dumating si Jesus Christ. Dumating si Yeso Cristo kasama mga disipulo niya. At nakita siya ng mga nagtutulig sa kanya. Sinabi ng mga pariseyo at Sadiseyo, Yeso Cristo, di ba sabi mo ikaw ang tutupad ng batas ni Moses? At sabi sa batas ni Moses, sino man babae ang nahuhuli na nakikipagtalik sa hindi niya asawa ay papatayin sa pamamagitan ng pambabato. Ano ginawa ni Jesus? Lumuhod siya, nagsulat siya sa lupa o buhangin yon, tapos tumayo siya at sinabi niya, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ano ginawa ng mga tao? Isa-isang binitawan ng mga bato. Kasi lahat makasalanan. Kahit tayo, amen po ba? Kaya sino tayo para mambato na ibang tao kung tayo naman din ay makasalanan? Walang perfect. Sabi nyo, walang perfect. Tapos nag-alisa na yung mga tao na iwan na lang yung babae na nakaupo sa gitna ng lupa, sa gitna ng bayan, at si Yeso Cristo at mga disipulo niya. Nagsulat uli si Jesus at tinanong niya sa babae ito. John 8 verse 10. Sabi po doon, then Jesus stood again and said to the woman, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? Sinabi ni Jesus sa mga babae, asa na ang mga nang judge sa iyo? Diba, kanina ka pa nilang hinuhusgahan? Napatingin ng babae, naiyak kasi mamamatay na siya, yun ang alam niya eh. At tinitingnan niya, wala na. Wala na po mga nang judge sa akin. And yung verse 11, that is one of the most powerful, wonderful, living verse, salita ng Diyos na ever na isulat sa Biblia. Verse 11, sabi po doon, no, Lord, wala na po sila. And Jesus said, sabay-sabay po natin sabihin, 1, 2, 3, go. Neither do I. Go and sin no more. Ang kaharian ng Diyos ay may bigay na dalawa.
biyaya at katotohanan, grace and truth. Kaya po natin, grace and truth. Ano po ang grace? Hindi ka karapat-dapat, hindi ka pili-pili, pero tinawag ka pa rin. May pabor din sa iyo. At ganun po yung sinabi ni Jesus sa sinabi niyang, neither do I. Sabihin po natin, neither do I. Yung po yung biyaya, nagkasala ka, sasabihin ni Jesus, neither do I. Hindi kita huhusgahan. Nagkamali ka, hindi kita huhusgahan. Ikaw ay babae, nakikipagtali ka sa hindi mo sawa, neither do I. Hindi kita huhusgahan. Kahit ako, hindi kita huhusgahan. Ang pangit ng Pasko mo, hindi kita huhusgahan. Yun si Jesus. Ang tawag doon biyaya. At tinawag din tayo para ganon. Mag-neither do I. Hindi tayo tinawag para man-judge. Tinawag ka para mahalin ang kapwa mo. Amen? At tinawag ka para mahalin at hindi i-judge ang kapwa. And it means, minamahal tayo ni Jesus. Pag sinabi niya sa ating, neither do I, hindi ka namin i-judge, Zion. Neither do I. Yan. Tawa si Christine. Okay, neither do I. Yan. Asa na po tayo? Yan. Naranasan nyo na po bang i-share? Bakit ang kaharian ng Diyos? Bakit maraming tao ang nagre-reject sa kaharian ng Diyos? Kasi ang akala ng mga tao sa kaharian ng Diyos, i-judge ako niyan. Pag nakapag-share ka na sa isang sabungero, sino pong nakapag-try ng ganan? Nakapag-share na po ako sa isang sabungero. At sa tingin niya, sini-invite ko sa church. Alam niyo, sinabi sa akin ng sabungero, tanggap ka ako dyan. Bakit? Nakapag-invite na po ako ng isang makasalanang tao, hindi ko na lang sasabihin ng lifestyle niya. Alam niyo, sinabi niya, baka pagpasok ko dyan, masunog ako. Kasi ang mindset ng mga makakasalanang tao, yung mga taga sa kaharian dito, sila ay hindi karapat-dapat. Sila ay karapat-dapat husgahan at hindi karapat-dapat sa Diyos. At trabaho natin at ginawa ni Jesus, yung neither do I. So kapag nagsashare ka, neither do I. Hindi kita i-judge. Pero, katsabay din po nun ang katotohanan, ang truth. Grace and truth. Sabihin po natin, grace and truth. Ano po yung katotohanan? Go and sin no more. Hindi pwedeng sasabihin lang, gusto mo lang marinig, neither do I. Hindi pwedeng gusto mo lang marinig sa Diyos, Lord, wag mo akong i-judge. Lord, nagkamali ako, ganto ganyan. Hindi pwedeng ganun lang. Pero hindi rin pwedeng, di niya i-tolerate yung kasalanan natin. Kaya sinasabi ni Jesus, go and sin no more. Kasi neither do I, hindi na kita i-judge, hindi na kita huhusgahan. Kasi kinuha na lahat ng panghusga sa krus nung namatay siya doon. Kaya nga, may power ka na mag-go and sin no more. At makinig po kayo muli. Kaya maraming na-offend sa kaharian ng Diyos kapag sineshare natin ang vision, kapag binababa natin ang kaharian ng Diyos. Kasi kapag sinera na natin sila at kinorek na natin sila, doon na maraming ayaw na doon sa go and sin no more. Doon na, ang gusto lang usually ng tao, neither do I. Mahalin ako ng Diyos, pero don't judge me sa aking lifestyle, sa aking ginagawa, sa aking mga hidden sins. Mahalin ako ng Diyos, gusto ko ng pabor ng Diyos, gusto kong i-bless ako ng Lord, pero neither do I. Pero pag sinabi na, go and sin no more, wag ka na magkakasala ha. Ma-offend na ang kalimitan. Ma-offend na ang mga tao ngayon, lalo na mga kabataan ngayon. Amen po ba? Marami na makakasabi ng, ayaw ko na sa church na yan, hindi naman ako tanggap. Promise, tanggap natin ang bawat isa. Hindi lang natin matatanggap na hindi mo fully maranasan si Jesus Christ. Sino po dito ang sumama ng loob dahil napagsabihan siya ng life group leader niya, taas ang kamay? Isa ako. Napagsabihan ako ni Bishop, ni Ninong Ito. Taas ang kamay na sumama ang loob. Bobo lang na amin. Buti si Jello hindi nasa man loob pag kinokorek ka na.
Saka si Anthony, asan si Anthony? Hindi nasa malob ni Anthony. Ako po, sumamalob dati, ako'y nakorek ng aking bishop. Yan. Natural, sumama ang loob kasi mahal tayo pag pinagsasabihan tayo. At meron nga sinasabi po ng kasabihan na the truth hurts. Diba? Masakit ang katotohanan. Ano isa sa mga pinakaayaw kong saddens me, nakakalungkot, naririnig ko, ay kapag may narinig ako na, napagsabihan ako, hindi na safe space ang church. Sa tunay, hindi naman safe space. Hindi naman talaga magiging safe space ang isang lugar. Kasi ang kaharian ng Diyos is not about being safe. The kingdom of God is kapag nandito ka, aalisin yung mga hindi dapat sa'yo at kapag may tinabas, may inalis, masakit. Pag may tinabas, inalis, it hurts. Kaya nga ganun ang Holy Spirit. At isa pa, our sins should not be safe in us. Kasi aalisin niya ng Diyos sa buhay natin. At sabi nga, theme natin last month, hard things. Tama po ba? Do hard things. Pero sometimes, next nga po, hindi lang do hard things, we need to hear hard things. Alam niyo po, kung kilala niyo si Rev Gani, isa sa mga pillar ng ating church, sobrang hard things ang sinasabi niya. Usually, mababait pa ang taga JA1MNK sa tuna. Kung nakikita ko, mabait pa ang bawat isa sa atin. Ay sabi, huy, alam mo ga, mali ang ginagawa mo. Ganun pa. Pero yung mga leader nating matatagal na simbahan, mali ang ginagawa mo. Minsan sasabihin ko, huy, kamusta gay ka? Uy, ikaw sipag-sipagin naman, pansin ko tamad ka na. Pag yung mga leader natin sa church na matatagal na sabihin, ang tamad mo, rekta agad. Pero ganito, wag naman tayong go and sin no more, pero wala naman tayong neither do I. Usually, naririnig natin yon sa ating mga magulang. Narinig ko yun sa aking magulang. At yun ang pagpapalaki daw ng kanyang lulo sa kanya na nabago na naman ang aking magulang. Minsan tayo ikaw bata ka, ganyan ka, ikaw hindi ganyan. Pero hindi naman na ipaparating sa atin na hindi tayo ginajudge ng ating magulang. Nandyan pa po ba kayo? Minsan sinasabi natin, itong bata ka, ganyan. Pero hindi naman natin na ipapaunawa na mahal natin sila at hindi natin sila na-judge. Kaya ang point ko, bakit po ang kaharian ng Diyos ay nakaka-offend? Kasi we need to hear hard things. Tingnan mo po ang katabi mo. Tingnan mo sa mata. Tingnan mo sa mata, humanap ka ng partner. Tingnan mo sa mata ang katabi mo at sabihin mo, alam mo, neither do I. Di kita i-judge. Promise. Hindi kita i-judge. Keyboardist, please. At kaya po, ang kaharian ng Diyos ay kailangang i-push kahit masakit sa iba. Naniniwala po ba kayo doon? Sino po dito ang nagkaroon na ng ingrown? Sino po dito nagka-ingrown at pinatagal niya yung ingrown sa kanyang paa? Sa simula, kita mo yung ingrown, sala ang tubo. Pero, kaya pang tiisin ng sakit. Pero dahil sa sobrang pinatagal mo yung ingrown, yung dulo nun ay bumao na at sobrang sakit na. Kaya nung inalis nung kapitbahay mo o nung kumari mo na mag-nail cutter, na nagpe-pedicure, sobrang sakit na. Kasi pinatagal mo. Ganon po ang kaharian ng Diyos. Hindi ko sinabi ang kaharian ng Diyos ay parang ingrown. Ang kaharian ng Diyos ay sa simula ay masakit, pero kailangang
palakihin. Sabi po sa Matthew 13:31 to 32. Here is another illustration Jesus used. The kingdom of heaven is like a mustard seed planted in a field. It is the smallest of all the seeds, but it becomes the largest of garden plants. It grows into a tree, and birds come and make nests in its branches. Ang kaharian ng Diyos daw ay parang buto o butil ng mustasa. Sabi nyo nga po, buto ng mustasa. Nung panahon sa Bible, ang pinakamaliit pang buto na alam ng tao ay buto ng mustasa. Alam nyo ga po ang mustasa? Mas maliit pa siya sa isang butil ng munggo. Pag itinanim mo daw yon sa simula, walang kwenta, mukhang hindi lalaki, pero pagtagal, yun ang pinakamalaking puno at yun ang pinakamabunga na puno. Nung tumanggap ka kay Jesus, napabilang ka sa kaharian ng Diyos, natanamihan ka na maliit na buto. Ibahin ko na lang example ko. Alam niyo po ang puno ng malunggay? Paano po nagkakaroon ng puno ng malunggay? Pinuputol ang sanga, tama po ba? Tinatanim. Pero ang puno ng malunggay ay maliit lang ang dahon. Pag itinanim mo ang malunggay, lalago yan sobrang bilis. At kapag hindi mo pinutol, sobrang taas yan. Doon po sa harap ng bahay namin, may puno ng malunggay. At tinatamad po akong putulin. Kasi nakakatamad putulin. Pero pagkita ko po, pag ina-atras ko ng kotse ko sa gate namin, kasi katabi ng gate namin, at yung sanga niya ay pinuputol na po namin yon. Nung huli po pinutol namin, kasama ko si RJ. Nung tatagain ko po yung sanga, munti ko na mataga si RJ, buti na lang po. Hindi si RJ ang nataga ko. Yung sanga po ay naputol. So, yes, maliit na uli. Tapos kahapon lang, pagsilip ko sa labas, habang ginagawa ko ng teaching, kalago na uli ng aming puno ng malunggay. Siguro mas mataas pa doon sa uli namin pinutol. Ayun, naalala ko, parang nung isang linggo ko lang naputol yung punong yon. Pero ang lago na uli. Ang bilis lumago ng puno ng malunggay. Tama po ba? Sobrang bilis lumago. Kahit putulin mo, lalago at lalago din ang kaharian ng Diyos. Pero sa nagsimula ang puno ng malunggay? Sa isang maliit na dahon. Sa isang maliit na butil ng dahon at sanga na itinanim, tapos lumaki. Alam niyo po, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo na. Amen. Naniniwala kayo doon. Itinanim na yung butil na yon, yung butil na mustasa, at yung dahon ng malunggay sa puso nyo. At lalago yan. Pero hindi maiwasan na nandyan yung mag-o-offend sa iyo. Daladala yung itak para tulin ang iyong paglag. Ang kaharian ng Diyos ay nakaka-offend. Kung ikaw ay leader, ikaw ay nag-i-invite ng ibang tao, o ikaw ay simpleng nag-share ng salita ng Diyos, lagi kang makaka-offend. Ulitin ko ha, hindi maiwasan na ma-offend mo yung sinesharean mo. Hindi maiwasan na magalit sa iyo ang anak mo kapag ini-invite mo sila sa church. Hindi maiwasan na pagtawanan ka kapag shinare mo, doon ka sa church magpa-pray. Mas pipiliin pa nila na sa ibang pumunta. Ma-o-offend sila at masasaktan ka. Kapag nag-alaga ka ng mga life group lead, mga life group member mo. At kapag sinabi mong neither do I, hindi naman kita ginajudge. Mahal kita kaya kita sinesharan. Pero pag sinabi mo sa kanila na yung go and sin no more, alam mo, kailangan mong magpakalalim sa devotion. Alam mo, kailangan niyang iyong ginagawang sala ay titigil mo na kasi mahal ka ng Diyos. Ma-o-offend at ma-o-offend ang ibang tao. Ma-o-offend ang karamihan. At bilang Kristiyano na nataniman ng kaharian ng Diyos, may point na ma-o-offend ka din. Bakit? Kasi marami pang ayusin sa atin. Pero itong tanong ko, ikaw ba iyong puno ng malunggay?
na kahit putulin ng ibang sanga, ay hindi ka titigil na lumago, ng lumago, ng lumago, ng lumago. O hahayaan mong dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga nangyayari sa buhay, dahil na-offend ka, ay titigil ka sa paglago ng kaharian ng Diyos. The main question is, tumingin muna po kayo sa akin. The main question is, magpapagamit ka pa rin ba sa Panginoon kahit sa gitna ng napakaraming sitwasyon? I would end you with this verse. Hebrews 3:30-14. Ito po ay naidagdag ko lang kanina bago ako pumunta dito sa church. Itong verse na ito. Sabi dito, you must warn each other every day. Sabi natin araw-araw. So that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Hindi ko po naisulat dito sa Tagalog, pero okay lang po basahin ko sa inyo sa Tagalog. Okay lang po ba? Sabi po dito sa Tagalog, magpaalalahanan kayong araw-araw habang may panahon pa. Para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan. Alam nyo, dinadaya tayo ng kasalanan. Ang sinasabi ng kasalanan, gawin mo to, masarap to, mag-enjoy ka dito, masaya dito. Hindi mo alam, hinihigop na hindi dapat sa atin. Para yung credit card, bilhin mo to, bilhin mo yan. Hanggang sa dulo, pag siningil na walang pambayad, malaki na. Kaya tayo ng kasalanan. Kaya pinapaalalahanan natin ang bawat isa araw-araw para hindi tayo madaya ng kasalanan. At kapag pinalalahanan tayo ng Diyos, pinalalahanan tayo ng kapwa kasama natin sa church, pinalalahanan tayo ng life group leader natin, yes, ma-offend tayo. Titiso tayo, iba't iba ugali natin eh. Pero tandaan mo, para sa iyo yan. Para sa atin yan. Kasi sabi doon sa verse 14, for if we are faithful to the end. Sabihin po natin, faithful to the end. Trusting God just as firmly as when we first believe, we will share in all that belongs to God. Sabi po doon sa Tagalog, kung ikaw ay mananatiling tapat hanggang wakas, kasama tayo ni Kristo hanggang wakas. Faithful to the end. Tingin muna po kayo sa akin. This is my last message. Ang laban po ng kaharian ng Diyos, pagbababa dito, kasi magulo ang kaharian ng mundo eh. Dito ay siraan ng kapwa, mag-aaway ang pamilya, siraan ng magkakapatid, patayan, nakawan, pagalingan, pang-front yung makatulong sa tao pero maraming negative na intention. Ang pangit ng kaharian ng mundong ito. Kapag binababa natin ang kaharian ng Diyos at ipinupush na mangyari ito dito, mahirap. Nakaka-offend. Yun na lamang sabihin mo ang iyong kapitbahay na, huy, tumigil ka na sa scatter, sumama ka sa church, magagalit yun sa iyo. Tama? Sinabihan mong iyong anak, hoy, iki sumama sa akin sa simbahan, iki makinig din eh. Magagalit pa sa iyong anak. Tama. At sa mga kabataan, kaya minsan hindi natin sila nasyesheran, yung mga barkada natin, kasama natin sila sa kung ano-ano. Kasi baka nasa isip natin, kapag sinira natin sila, huy, alam mo, mahal ka ni Jesus, huy, sumama ka sa akin sa church, ano sasabihin sa iyo? Lo! Si Angela, parang timang. Di ba? Nakaka-open. Pero alam nyo, ang laban dito, pagiging tapat hanggang wakas. Ba natin maging puno ng malunggay? Kasi malapit nang dumating ang Diyos. Sobra na. Sobra. At marami tayong pinagdadaanan sa pananampalataya natin sa Panginoon. Marami tayong pinagdadaan ng pagsubok. Pero ang laban ay pagiging tapat
hanggang wakas. Can we be faithful to the end? Pwede ba itaas ang kamay, Pastor? Kaya, gusto ko po maging tapat hanggang wakas. Pwede po ba itaas ang kamay? Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. And hindi po tayo exempted sa mga pagsubok sa relasyon natin sa Panginoon. Nung nag-life group po kami last week, mga lalaki, talaga pinag-uusapan namin, ano yung mga kasalanan mo? Ano yung mga ginagawa mong mali? Yan. Hindi ko na po sasabihin dito kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Pero in our point, lagi tayong madidismaya, lagi tayong mapapagod, lagi tayong mauumay. Lahat na ng emosyon, mararamdaman natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung sa tingin mo na pagtagumpayan na muna, babalik uli yan. Yun na uli. Ako po, recently this week, nagising na naman ako ng madaling araw at nag-overthink, nagkaka-anxiety na naman ako. Ay, matagal ko na napagtagumpayan yon. Ba't gano'n ngayon, Lord? Ba't ko naiisip yun? Ayun pala, bukas sa BSU, mag-i-speak ako, biyaya po ng Diyos. Mag-share ako, napili po ako na mag-speak sa hundreds, abot yata na 1,000 mga engineering students. Ang topic po ay mental health, about anxiety. Yung pwede bukas sumama sa akin. Kasi hindi ako mag-i-speak, magpe-pray tayo doon. Sino pwedeng sumama sa akin bukas sa BSU, magpe-pray tayo doon. Pero minsan, Lord, ba't ko ito nararanasan? Lord, bakit gano'n? Alam mo yung magkakaproblema ka pa rin, may mararamdaman ka pa din, tatabasin pa rin ang sanga mo, pero ang laban ay pagiging faithful to the end, hanggang huli, hanggang wakas, tapat ka sa kaharian ng Diyos. Hindi po ako nandito para mag-inspire sa inyo, para maging tapat hanggang huli. Nandito ako upang ipanalangin kayo. Kung kayo ay nakakaranas uli na, Lord, nahihirapan uli ako. Lord, hindi ko alam magagawin. Lord, nauumay na uli ako. Lord, itong inaalagaan ko, gayon na naman. Lord, ang asawa ko. Kung ikaw yon, magpe-pray ko kayo. Okay lang. Pero kung, Lord, okay naman ako, masaya ako, may bago akong bebe ngayon, gaya nung isa dyan, huwag ka nang tumayo. Masaya ka naman, Jello, upo. Pero kung ikaw, Lord, gusto ko maging tapat hanggang wakas, nahirapan ako, tumayo tayo ngayong oras na yun. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon in regards sa relasyon mo sa Panginoon? Hirap ka uling magbasa ng Biblia? Pag nananalangin ka, hindi mo ramdam ang Panginoon? Ramdam mo nanlalamig ka sa pananampalataya? May siniran ka, na-disappoint ka, napahiya ka, na-offend ka? Na-hurt ka ng church? Kaya sabi mo, naglagay ka na ng gate, ng depensa sa sarili mo, na-hurt na ako ng leader ko, na-hurt na ako ng church. Kakawang na ako. And you feel hindi ka na safe. Or anumang emosyon, ang Lord ang magpapagaling sa inyo. Pero magiging tapat tayo hanggang wakas. At kung bago ka, sa tanggapin mo lang ang Lord ngayong oras na ito. Let's sing this song. I am here. I am here to serve you more. Close your eyes and let the song minister to you. To give my life as pleasing.
manatili kayo nakapikit, nakayuko as a sign of humility. Hawakan mo ang puso mo. Maring napapagod ka, maring nag-overthink ka, maring nasasaktan ka, maring nauumay ka, maring wala kang direksyon, maring hindi mo rin alam, pero alam mo sa sarili mo, nahirapan kang lumago, nahirapan kang lumakad sa kaharian ng Diyos. Lapit ka lang sa Panginoon. Sundin niyo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po kasi tinaniman mo ako ng iyong buto. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali, mga sinasabing sala, iniisip na hindi dapat. Patawarin mo ako. Ako po'y naniniwala na kaya mo akong baguhin. Kaya mo akong palaguin. Tulungan mo ako na sa aking mga pagkakatisod, sa aking mga hurt, ay ako'y lumago pa rin sa'yo. Tulungan mo ako na manatiling tapat hanggang wakas. Tulungan mo ako na ang kaharian mo ay patuloy ibahagi sa mga tao na nangangailangan nito. Salamat